Magandang araw, grade 10 students. Ako ang inyong guro, si Hannah Jane Labuan, ng Araling Panlipunan ng F. Bangoy National High School. Isang mapagpalang araw sa inyo. Sabik na ba kayo sa panibagong aralin na inyong sasanayin? Bago tayo magsimula, siguraduhin mapanatiling malinis ang ating kapaligiran at katawan. Dahil nasa pandemya pa rin tayo, panatilihang maghugas lagi ng kamay pagkatapos ng mga gawain at suotin ang face mask kung lalabas ng bahay para makaiwas sa COVID-19. Handa na ba ang lahat? Tayo ay magsimula na. Ang araling ito ay nakabatay sa most essential learning competencies na nasusuri ang diskriminasyon at karahasan sa kababaihan, kalalakihan at LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender. At ang layunin na may sasagawa pagkatapos ng ating video lesson ay matukoy ang konsepto ng lalaki, babae at LGBT. Natatalakay ang iba't ibang anyo ng diskriminasyon sa kalalakihan, kababaihan at LGBT. Balik-aral muna tayo. Naalala niyo pa ba ang ibig sabihin ng gender roles? Ano-ano nga ba ito? Magaling. Tama ang inyong mga opinyon. Ang husay ninyong mag-isip ng mga sagot. Naalala pa ninyo ang ating mga aralin. Gender role. Ang gender role ay ang tinakdang mga pamantayan na tinatanggap ng karamihan bilang basihan ng pagiging babae, lalaki. Ito ay batay sa panlipunan o interpersonal na ugnayan. Role. Gampanin. Lahat tayo may iba't ibang ginagampanan. Ang lalaki halimbawa ang inaasahang magtrabaho, magtaguyod ng pamilya at tagapagtanggol. Babae, inaasahang naghahanda ng pagkain sa hapagkainan, gawaing bahay at mag-alaga ng mga bata. Ito ay nagpapakita ng kanya-kanyang gender roles o gampanin. Sa wakas, naintindihan niyo ang ating dating naging aralin. Bago tayo tumungo sa ating bagong talakayan, panoorin niyo muna ang bidyong ito. Suriin, intindihin, tingnan at pakinggan ang lyrics. Ay, Babos! Babos! Bakit nga? Walang hiya ka talaga! Sisulong ka lang! Nag-aaway yung makina! Tignan natin kung di ka magtandaan ko! Ano ka ba? Lalaki ka ba o babae? Babae po! Ha? Walang hiya ka! Wala akong anak na bakla! Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki tumitiktik. Ram na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang lahat ay nalilito, magaling sa Chinese karterapy ko. Mga labi ko'y pulang-pula, sa bubblegum na sinapa. Palakad-lakad sa harapan ng salamin, sinasabi sa sarili anong panama nila. Habang kumikembot ang bewang, mga higaw na gumigewang, gamit ang pulbos na binili kay Aling Bebang, upang matakpan ang mga pasa sa mukha na galing sa aking ama. Tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan, laging nalalatayan sa paglipas ng panahon. Ay di ko namamalayan na imbis na tumigas ay tila lalong lumambot ang puso ko. Mapagmahal parang biling matang ulo. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisi,
naglalaki ang mga braso, sa'kin tumitiktik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Hanggang sa naging binata na ako, teka muna mali, dalaga na pala to. Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Dahil ba ang mga kilos ko'y iba sa dapat makita ng inyong mata? Sa tuwing nanonood ng liga, laging natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako'y tuwang-tuwa. Kahit tinalo na sa tapang, kasi ganun na lamang. Akong paluin ng tubo kahit inakalawang. Tama na naman itay, di na po ako pasaway. Di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay. Kapag ako'y naiiyak ay sumusugod sa ambon, iniisip ko na lamang na baka ako'y ampon. Kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na banat ang inaabot ng ganda kung pang ilalim ng dagat. Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Drum na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'kin tumitiktik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Lumipas ang mga taon, nangagsipag-asawa aking mga kapatid. Lahat sila'y sumama, nagpakalayo-layo ni hindi makabisita. Kakain na po itay nakahanda ng lamisita. Akay-akay sa paglakad pa isa-isang hakbang. Ngayon butot balat ang dating matipunong katawan. Kaya sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan ng lungkot na nadarama. Wag na po nating balikan. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer, kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit ako sa iyong tabi, ika'y tumangan. Kumapit ka sa aking kamay kahit hirap magsalita. Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha, dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Drum na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'kin tumitiktik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Natunghayan ba ninyo ang ating music video? Ano-ano ba ang inyong mga nakita? Ano ba ang inyong mga narinig sa lyrics? Marami bang mga nangyari sa video? Tama, magaling ang lahat ng pagbigay ng mga opinyon. Sa tingin ninyo, ano kaya ang ating bagong aralin? Ano kaya ang inyong naiisip base sa ating music video na pinanood? Okay, tayo ay magsimula na. Ikatlong markahan, mga isyo at hamong pangkasarian, diskriminasyon sa mga lalaki, babae at LGBT. Marami ang biktima ng mga iba't ibang diskriminasyon sa panahon ngayon, mapalalaki man, babae o miyembro ng LGBT. Ito ang malaking hamon sa isyu ng gender equality. Bago tayo tumungo sa mga diskriminasyon, atin munang talakayin ang mga sumusunod: lalaki, babae, LGBT, lesbian, gay, bisexual at transgender. Lalaki ay may malaki at malakas na katawan, lalo na ang kanilang muscle. Ang mga lalaki ay malalakas at matatapang, straight, o lalaking-lalaki umasta. Pagkakaroon ng mga katangian o kalidad na itinuturing na tipikal o pangkaraniwan sa isang lalaki, o kaya ay nakaakma at naangkop sa isang lalaki. Babae, katawagang pangkasarian para sa mga kababaihan, ang katapat ng lalaki. Ang babae ay instrumento na pinagmula ng buhay ng bawat nilalang. Taglay niya ang misteryosong kapangyarihan ng pagbubuntis at panganganak. Straight na babae o babaeng babae na taglay. Lesbian o tibo. Nangangahulugan ito
na ang isang babae ay sexual na naakit sa kapwa babae at hindi sa kalalakihan. Gay, bakla, beki, bading, bayot. Biyolohikal na lalaki ang isang individual, ngunit nang lumaon ay galaw at kaisipan na sinunod niya ang katangian ng babae. Nagkakagusto sa mga lalaki at nagiging pusong babae. Bisexual. Ang bisexualidad ay literal na pang o para sa dalawang kasarian at karaniwan ding tinatawag na silahis. Nabibighani sa kapwa babae o kapwa lalaki. Transgender. Nakakaramdam sa kanyang pagkatao na siya ay isang babae. Simulat sa poll, ang kanyang pag-iisip ay nasa maling katawan. Sila ay nagpapabago sa kanilang katawang pisikal. Dinadaan sa pagpapaopera ang pagbabago sa katawan, ari at iba pa. Ngayon, alam na natin kung ano-ano ang ibig sabihin ng mga termino, ang lalaki, babae at mga miyembro ng LGBT group. Tutungo naman tayo sa diskriminasyon ng mga lalaki, babae at LGBT. Ang diskriminasyon ay anumang pag-uuri, eksklusyon o restriksyon batay sa kasarian na naglalayon o nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang at pagtatamasa ng lahat ng kasarian ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Ang diskriminasyon ay isang salita na ginagamit upang ilarawan ang hindi pantay na pagtrato sa isang individual. Sa lalaki, kapag ang lalaki ay masunurin sa kanyang asawa, minsan minamaliit ito ng ibang tao. Sasabihan na under desire. Maaaring mataas lamang ang respeto at pagmamahal ng ganitong uri ng lalaki sa kanyang kabiyak, kaya nagagawa niya ito. Hindi ito masama, nagiging katatawanan lang dahil na rin sa mga pumupunta nito. Babae. Sa ibang nayon, may mga babae na hirap makatungtong sa mataas na posisyon sa isang kumpanya. Kadalasan, inilalaan nila ito sa mga kalalakihan. Sa kabutihang palad, isa ang Pilipinas sa may mataas na ranggo sa gender equality. Sa trabaho, may mga ilang kumpanya o mali ang pagkaintindi dahil ikaw ay isang babae. Hindi mo kaya ang trabahong panlalaki, kaya ito ang tanyag na diskriminasyon na laging nararanasan ng mga kababaihan. LGBT. Hanggang ngayon, marami pa rin sa ating bansa ang hindi tanggap ang mga LGBT. May mga hanap buhay na hindi pa rin tumatanggap ng mga LGBTs. Ngunit, hindi natin sila dapat milidin dahil marami sa kanila ang tunay naman na angat at magagaling sa iba't ibang larangang pangkabuhayan. Minsan, nahuhusgahan dahil anyo at mga kilos ang mga LGBT na nauuwi sa karahasan. Kaya kailangan nating lawakan ang ating pagkakaintindi sa kanila dahil tao rin sila. Tunghayan ang halimbawa ng isang pie graph. Ito ay galing sa pag-aaral ng Rainbow Project Philippines. Makikita sa pie graph ang mga halimbawa ng bilang kung gaano kadami ang nangyayaring karahasan dahil sa diskriminasyon sa Metro Manila simula 2011. Sa mga lesbian victims, 25% ang napapatay dahil sa pagsaksak, 15% naman ang binabaril, and 60% ito ay nasa edad 25 to 44. Sa mga gay victims naman, 62% ang napapatay sa Metro Manila at 37% sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi natatapos ang diskriminasyon kung hindi tayo iintindi sa ating mga kapwa. Ang kailangan ay respeto at pagmamahal na kailangan natin para tayo ay makapamuhay ng masagana at maayos na citizen ng ating bansa. Para sa ating paglalahat, sa inyong barangay, may nakikita, napapansin ba kayong mga halimbawa ng mga diskriminasyon, mapa sa lalaki, babae o LGBT? Isulat ang mga ito sa papel. Para sa ating ebalwasyon, sagutin ang mga sumusunod. Isulat sa papel ang tamang sagot. Number 1. Katawagang pangkasarian para sa mga kababaihan. Ang katapat ng lalaki, ang babae,
ay instrumento ng pinagmulan ng buhay ng bawat nilalang. Pangalawa, ay anumang pag-uuri, eksklusyon o restriksyon batay sa kasarian na naglalayon o nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang at pagtatamasa ng lahat ng kasarian ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Pangatlo, nakakaramdam sa kanyang pagkatao na siya ay isang babae. Simulat sa poll, ang kanyang pag-iisip ay nasa maling katawan. Sila ay nauuwi sa pagpapabago ng pisikal na anyo sa tulong ng medisina at surgery. Tapos na, ating wastuhin ang inyong kasagutan. Bago ang lahat, para sa karagdagang gawain o refleksyon, bilang isang anak, kung may magiging kapatid kang miyembro ng LGBT, ano ang magiging pakikitungo mo sa kanya? Ibigay ang inyong mga opinyon. Sa ating evaluasyon, ang sagot sa unang tanong ay babae. Katawagang pangkasarian para sa mga kababaihan. Ang katapat ng lalaki, ang babae ay instrumento na pinagmulan ng buhay ng bawat nilalang. Pangalawa, ang tamang sagot ay diskriminasyon. Ito ay anumang pang-uuri, eksklusyon o restriksyon batay sa kasarian na naglalayon o nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang at pagtatamasa ng lahat ng kasarian ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Pangatlong sagot, transgender. Nakakaramdam sa kanyang pagkatao na siya ay isang babae. Simulat sa poll, ang kanyang pag-iisip ay nasa maling katawan. Sila ay nauuwi sa pagbabago ng pisikal na anyo sa tulong ng medisina at surgery. Para naman sa inyong magiging takdang aralin, isulat sa isang buong papel. Magsaliksik tungkol sa mga karahasan sa mga kalalakihan, kababaihan at LGBT. Magbigay ng mga halimbawa. Pwedeng gawing reference ang hard copy modules na nasa inyo upang makatulong. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magdasal at manatiling maingat sa lahat ng inyong ginagawa. Sundin lagi ang health protocols para makaiwas sa COVID-19. Ito muli ang inyong guro, si Hannah Jane Labuan. Maraming salamat.